Taga-Oriental Mindoro po ako. Hindi po talaga ako naniniwala sa multo. Pero madalas po akong nakakakita o nakakaramdam ng mga hindi ko maipaliwanag na imahe. Kaya po sobrang natatakot na ako. Ganito po ang nangyari. Agosto 28, 2016, Linggo. Nagkayayaan po kami ng mga kabarkada ko na gumawa ng movie analysis. Nagkita-kita kami sa elementary school sa Kamansihan at tumambay muna sa gym. Habang nagkukwentuhan kami, naikwento ko yung mga nababasa kong FEU horror stories. Doon po namin napagdesisyunan na pumunta sa bahay ng isa naming kaklase para makiinom. Habang palabas kami ng school, magkasabay kami ni Edrelyn, classmate ko. Bigla siyang napatigil at sinabing parang may sumusunod sa amin. Sabi ko, wag na lang namin pansinin, kaya nagpatuloy kami. Pero habang nasa kalsada na kami, papunta sa bahay ng kaklase namin, ramdam ko rin na parang may sumusunod talaga sa amin. Kaya sabi ko kay Edrelyn, bagalan lang namin ang lakad. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala yung yabag sa likod namin. Kaya sabi ko, bilisan na namin dahil naiiwan na kami ng mga kasama namin. Pero nang papaliko na kami, narinig ko ulit yung yabag. Mas malinaw na ngayon. Parang basa yung paa at bawat hakbang may tunog na parang dumudula sa tsinelas. Hindi ko po maipaliwanag pero sobrang bigat ng dibdib ko sa takot. Kaya bigla kaming tumakbo ni Edrelyn. Nakita kami ng mga kasama namin at tinawag nila kami. Kinuwento namin ang nangyari. Bigla namang sinabi ni Edrelyn, sumakit daw bigla yung ulo niya. At humingi siya ng tubig kay John Lloyd, yung kaklase naming pupuntahan sana. Pagbalik namin sa school sa Kamansihan, doon ko naman naramdaman yung matinding pananakit ng balikat ko. Para bang may nakaakbay sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pinapahilot ko pa kay Edrelyn kasi pakiramdam ko hindi pantay yung bigat sa balikat ko. Dumaan kami sa likod ng school bilang shortcut sa sirang bakod at maraming puno ng saging. Naiwan namin yung dalawang kasama namin kaya naghintay muna kami sa gym habang hinahanap sila ni John Lloyd. Habang hinihilot ko yung balikat ko, naisipan ni Edrelyn na mag-selfie. Ibinigay ko yung phone ko sa kanya. Nang tiningnan namin yung picture, may nakasilip na kalahating mukha sa pagitan namin. Isang mata lang ang kita, nanlamig buong katawan ko sa nakita namin. Kaya dali-dali kaming umalis sa gym at pumunta sa kubo kung nasaan yung mga kasama namin. Pinakita namin yung picture. Sabi ni John Lloyd, marami daw talagang hindi maipaliwanag na presensya sa school na yon. Hinintay namin yung dalawa naming naiwan. At pagkatapos nun, nagpasya na kaming umuwi. Hanggang ngayon po, masakit pa rin yung balikat ko at medyo namamaga pa rin. Yung picture, hindi ko pa rin binubura. Kasi hanggang ngayon, creepy pa rin para sa akin yung mukhang nakita namin.